Mga kapatid, mapagpalang gabi sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Nandito tayo ulit sa bahay ni Kuya Jerry and Ate Rency Shasat. Alright, sige, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, kantahin po natin, awitan po natin ang Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita. Dakilang Diyos, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. For the last time, mabuti ang Diyos, nasa atin ay nagmamahal. Palakpakan po natin si Lord. Bigay po natin yung opening prayer kay Kuya Jerry. Sige po. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, at Lord. bigyan mo kami ng pagkakataon na makapag-aral na iyong salita. Amen. At bigay mo po sa amin, sa puso po namin na aming matutunan. Siya nga po, Panginoon. Sa gabing ito, ipaunawa mo sa amin lahat ng aming mapag-aaralan, Amen. Panginoon. At maraming salamat po sa aking mga kapatid na Yes, na Lord. patuloy na ginaganap ang kanilang tungkulin bilang Amen, amen po, Lord. siyang nagpapalaganap na iyong mga salita. Siya nga po. Maraming salamat po. Salamat po. At po, ng kapurihan ay binabalik namin sa iyo, matamis sa pangalan. Amen. Amen. Praise the Lord. So, sa inyo ay pinamagatan nating ang tunay na seguridad ko. Yan. Ang tunay na seguridad ko, no. Ano ba yung kasiguruhan na ina-expect ng tao? Ano ba yung sinasabi ng maraming tao ngayon na sila ay secured, no? Kasi ang tao ngayon, pagka marami ka ng pera, no? Yes, stable na siya. Sabihin niya, secured na ako. Kasi marami na siyang ipon eh. So hindi masama 'yon, mga kapatid. Kung kung may pananampalataya ka sa Diyos, sapagkat alam mo kung sino yung una mong priority, di ba? Si Lord muna bago yung pera, o di kaya hindi ka pwedeng maging Panginoon ng pera dahil gusto mo yumaman ng yumaman at sasabihin mo, secured na ako, marami na akong pera. Ang tunay na seguridad, mga kapatid, walang iba, yung natamo natin o natanggap natin na kaligtasan mula kay Jesus. Amen po ba? Amen. So, ang title natin, ang tunay na seguridad ko. Kaya dito, sabi mga kapatid, ano nga daw ba ang seguridad or security ng tao? So, bilang patunay nga na tayo po ay kumikilala sa Diyos, sa ating Panginoon, na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan, tinubos niya tayo mula sa ating pagkakaimbargo kay Satanas, no? Kaya kung wala yung pagtubos or pagtigis ng dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, wala tayong kaligtasan. Wala tayong kasiguruhan, mga kapatid. Bakit? Kasi lahat tayo mapupunta sa impyerno. Kaya salamat sa Diyos dahil yung kaisa-isa niyang anak na si Jesus ay isinugo niya sa atin upang tayo po ay kumilala at manampalataya sa Kanya. Na anong sabi? Kung sino man po ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya yun yung security natin, tayong mga mananampalataya ng Panginoon. Amen? Maraming tao ngayon, lalo na yung mga unbelievers, kung ano talaga ang seguridad nila. Ang sinasabi nga nilang security ng buhay nila ay yung dami ng pera nila. Amen? Pero tayo, ang tunay na security natin, mga kapatid, walang iba kundi yung binigay sa ating kaligtasan ng Panginoon. Yun ang tunay na seguridad ko. Yung kaligtasan mula kay Jesus, na ibinigay niya sa atin. Kuya Dani, hanapin mo. Basahin mo yung Roma chapter 5, 8, 9. Roma chapter 5,
8:9. Iyan yung pinaka-study verse natin. Romans chapter 5:8-9, ang title, ang tunay na seguridad ko or my security. Romans 5:8-9. Oh, Romans. Ngunit pinapatunayan ng Diyos Amen. ang pag-ibig sa atin Amen. nang mamatay si Kristo para sa atin Yun. noong makasalanan pa. Amen. Nung tayo'y makasalanan Nung pa. tayo makasalanan. Verse 9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, Dugo. tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong Tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Palakpakan po natin ang talatang iyan ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Samaan po tayo ng Banal na Espiritu Santo sa atin pong pag-aaral. So, yun po malinaw na sinabi po ni sinong sumulat ng Roma? Si Apostol Pablo. Kaya sinabi niya rito, pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Sa yamang sa pamagitan ng kanyang dugo. Amen. Yung pong ano po yung saan po tayo binili ng Panginoon, binayaran, kumbaga, binayaran tayo sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. O yung banal na dugo, yung precious blood. Yes. Yung pagtigis ng dugo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Iyon po yung pinambayad ni Jesus para po matubos tayo, para magkaroon tayo ng kasigurahan na tayo ay may kaligtasan. Amen. Kaya dapat po nating maintindihan na ang seguridad natin ay wala doon sa yamang material, kundi doon sa ating kaligtasan mula kay Kristo. Nung tanggapin natin si Jesus Christ as our Lord and Savior at tayo ngayon ay nagpapatuloy, alam natin mga kapatid na tayo po ay mayroon ng kasiguruhan. May security na. Amen? Sapagkat tinanggap na natin sa puso natin sa Jesus bilang ating Diyos at sarili nating tagapagligtas. Amen. So yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo daw, no? Nung kanyang dugo, tayo ngayon ay napawala ng sala. Tayo ay wala ng kasalanan. Kumbaga mga kapatid, nung hindi pa tayo kumikilala kay Lord, masasabi talagang tayo po yung mga makasalanang tao. Amen. Pero nung nagkaroon na tayo ng relasyon kay Jesus, nung tinanggap na natin siya, hindi na ho tayo makasalanan. Kaya lang nagkakasala pa rin tayo. Amen. Hindi naman tayo perpekto, di ba? Maski nga siguro, nasa bahay ka lang. Pag nag-isip ka nga ng negatibo, nagkasala ka na, di ba? So naalala nga natin, ang kanyang dugo, tayo nga po ay napawalang sala. Tayo ay napatawad na dati po tayong mga makasalanan ay kabilang tayo doon sa sinasabing galit or puot, yung tinatawag na wrath. W-R-A-T-H. Pag sinabing wrath, yun yung galit ng Diyos, yun yung puot sa mga taong makasalanan, sa mga taong matitigas ang ulo. Amen. Dati kabilang tayo dyan, pero kinahabagan tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos, natutunan nating humingi ng patawad sa Panginoon. Kaya meron na tayo ngayong tunay na security. Yun ay walang iba, yung kaligtasan na natanggap natin kay Lord, kay Jesus. So sino daw ang hindi magkakaroon ng kasiguruhan ng kaligtasan? Yung mga nananatili sa kasalanan. Amen. Karoon ng seguridad na kaligtasan, ito yung mga taong ayaw tumanggap kay Jesus, patuloy na namumuhay sa kasalanan, patuloy na nire-reject si Jesus, patuloy na pasaway, hanggang sa kanilang kamatayan, hindi nila nakilala si Lord. So, yun yung mga taong walang kasiguruhan sa kaligtasan. Kaya nga, tayo nga, kahit patuloy na nire-reject ng iba na yung pinapahig nating salita ng Lord, still, tayo pong mga may pananampalataya sa Diyos at kumikilala sa Panginoon na naaaral nating mga salita, ay ipagpatuloy po natin yung kaligtasan na maibahagi natin sa ating kapwa. Kasi nga kapag mayroon nga daw tayong kaligtasan, dapat di natin sinasarili. Ibinabahagi natin ito, i-share natin. Ipakilala natin si Lord. So meron akong 3 R dito, ito yung points natin. Ng isang tao, makasalanan man o hindi, o Kristiyano na, kailangan lagi nating gagawin ito, lalo na yung number 1 na ito, number 1 na letter R, repentance. Ano yung repentance, Kuya Rudy? Pagsisisi. Oo, paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. No? Yung pinagsisisihan natin yung ating kasalanan. Sabi ko nga sa inyo, dahil tayo po ay mga mananampalataya na, nagkakamali pa rin tayo. Pero,
gagawin pa rin natin na tayo po'y laging humingi ng pagsisisi. Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi pwedeng, Kristiyano na ako, Kuya Boy, hindi na ako magre-repent, no? Sabi ko nga, nagkakamali pa rin tayo. Ang repentance is not only one-time activity. Ginagawa po natin yan. Pag nagkakamali tayo, araw-araw, nagkasala ka, meron kang sinabi sa kapwa mong di maganda, no? Hingi ka ng tawad. Kaya nga ako nagtataka po eh. Bakit? Meron pong mga taong parang ang dali-dali bang manakit ang damdamin ng tao. Pero, hindi na humingi ng tawad. Taas-taas pa rin ang pride. So tayo, bilang mga kumikilala sa Diyos, lagi nating hihingin ng kapatawaran sa Panginoon. Repentance. Isusuko natin sa Diyos yung marurumi nating laging nagagawa natin. Ako nga, sabi nga sa inyo, sa bahay lang ako, maghapon, nandoon lang ako. Pero nagkakasala pa rin ako. Ang naisip ko yung gumawa sa akin ng di maganda. Yung nag-judge sa akin. Rewind eh. Di ba? Bumabalik yung inis mo, yung galit mo. Naisip mo. Nagkasala ka na. So yung time na yon, Lord, sorry po, patawarin niyo po ako, baguhin niyo po yung isip ko. Salita sa gawa. Renew my thoughts. Sabi nga pagka nagpe-pray tayo, parenew lagi natin kay Lord yung ating kaisipan. Amen. Anong sabi sa 1 John 1:9? Kuya Jerry, pakihanap mo po. Unang Juan. Alam na alam din ni Ate Reza yan. Unang Juan 1. Yun. 1 verse 9. Unang Juan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, Yun. patatawarin tayo ng Diyos Amen. sa mga ito. At Amen. lilinisin tayo ng lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya'y tapat At matuwid. Kaya kung nagkakasala tayo, mga kapatid, ang dali-dali, lumuhod tayo sa Diyos, pikit natin ang mata natin, dahil ang Panginoon, sabi nga, God is a prayer away, no? Nandyan lang siya isang luhod natin, isang pikit natin, pwede na tayong humingi ng kapatawaran. Di ba? Nagkamali ka, Bukol sa puso mong nagsisisi ka. nakasakit ka ng damdamin, lumuhod ka, pumikit ka, hingin mo sa Panginoon na ikaw ay nagkamali. Amen? Alright. So, kapag nagre-repent ka na ng buong puso mo, tapat, yun na yung tinatawag na ikaw ay nanunumbalik o nagbabalik ka muli sa Panginoon. Kasi nga, nagkamali ka, nagrepent ka, Panginoon, bumabalik po ako sa iyo, patawarin niyo po ako. Ang ikalawang letter R, restoration. Restoration is yung pagpapanumbalik. Yon. Kumbaga sa isang bagay daw, katulad yung ginagawa ni Kuya Jerry, isang sasakyan, luman-luma, dadaling sa kanya, i-restore. Yes, babaguhin ulit, ibabalik sa dati. Ganon din po tayo, mga kapatid. Pag nagkakamali tayo, nasisira tayo, para tayong isang bagay na isang palayok, yun sinasabi sa Biblia, si Lord yung pater, tayo yung palayok, nababasag tayo, nagkakamali tayo. Pero pagka gusto natin, Lord, lumalapit po ako sa iyo, i-restore mo po ako, Panginoon, patawarin niyo po ako, ibinabalik tayong muli sa dati nating ayos. Restoration. Now, kasi dati naman kay Lord din tayo. Maraming Kristiyano, di po ba, na kay Lord na, pagkatapos umalis pa. Bumalik ulit sa dating pagkakasira. Yun nga, yung bumabalik ulit sa dati. Ang masakit po noon, yung ikaw nga, sinabi sa Bible yon, kapatid, yung nilinis ka na sa putikan, bumabalik ka ulit sa putikan. Para kay kang baboy. No? Nakilala mo na si Lord, bagong tao ka na, pagkatapos umaalis ka ulit, bumabalik ka ulit sa karumihan, nasisira ka, nababasag ka. Pero sana, mabigyan ka pa ng pagkakataon ng Lord na ma-restore ka. Katulad si David. Bathsheba, anong pangalan? Nakalimutan na natin. Sundalo yun eh. Sino nga? Letter U, Ate Rez. Letter U, ang umpisa. Asawa ni Bathsheba. Letter U. Si letter R ang kasunod. Letter R ang kasunod. You are letter I. Letter A. Letter S. Urias. Yun. Yun yung asawa na tunay ni Bathsheba.
Si Urias. Kaya lang, ang nangyari nga kay Urias, yung dahil mga gusto, sundalo. sundalo siya eh. Pinadala siya para, Pinadala siya. para siya mapatay. Mapatay. Nilagay sa harapan ng Ginawa labanan. na Sa laban. Siya inumang. So yung inumang, Siya ang... so yung frontliner, eh nangyari napatay. So yun yung ikalawang pangyayaring Yun ang ikinabagsak. motibo. Oo, Yun yung ang motibo ni ni David. Ang motibo niya, masolo niya si Bathsheba. Ano naman ang Pero yung nangyari? una noon, Ay, yung anak naman gusto nila, gusto niya Restoration. Alright, oo. Ito daw po yung pagsasaayos, pagsasabuti, no? Pagbabalik sa isang bagay na kanyang dating ayos, katulad nga natin, tayo po'y pagmamayari ng Diyos, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo, bumabagsak tayo. Ang mahalaga doon, natututunan natin at nare-realize natin na manumbalik muli sa Diyos, mag-repent, and then pa-restore. Pag-aari daw po, pag-aari naman po talaga tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ano? Dahil, So, si Lord ang lumabas yun. si Lord ang nagmamay-ari sa atin. Siya yung gumawa. Pag nasira tayo, siya yung magbubuo. Number 3 na tayo, na letter R. Redemption. Redemption. Yes. Kapag ka ikaw ay nag-repent at pagkatapos nagpa-restore ka na kay Lord, alam mo na ikaw ay tinubos na ng Diyos. Redemption. Katubusan. Tinubos ka na ng Lord. Ibig sabihin ng yun ang redemption, the action of saving or being saved from sin, no? Naligtas ka na, tinubos ka na ng Diyos dahil tinanggap mo na si Lord. Excuse me. Nag-repent ka na, tapos nagpa-restore ka na. Excuse me. Ang pagkilos. Hallelujah. So, God's plan for the redemption na ginawa sa atin, yun ang pinaka talagang masasabi natin na kung wala yung pagtubos sa atin ng Panginoon, wala tayong lahat mga kapatid. Lahat tayo mapupunta sa kapahamakan. Last verse natin. Kuya Rudy, hanapin mo Efeso 1:7. Efeso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa Pamagitan pamagitan ng ng kanyang dugo Yun at pinatawad ang sa ating ating mga kasalanan. kasalanan. Ganoon Sagana ang kanyang kagandahang loob. Palakpakan po natin talatang yan. Binuhos niya sa atin. Amen, amen. Yun. Kita niyo, malinaw ang sinabi sa Efeso, nasulat din ni Apostle Paul, tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. banal na dugo, His precious blood. Peso. Efeso 1:7 po. At pinatawad na tayo, sabi, sa ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Kaya ulitin po natin mga kapatid, kung wala po yung pagtigis ng banal na dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, lahat po tayo, wala tayong kaligtasan. Kaya ang tunay po nating kaligtasan ay makukuha lang natin at matatanggap lang natin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Conclusion na po tayo. Hallelujah. Yung kasiguraduhan po natin na tayo pong mga mananampalataya na tumanggap na po ng salvation, na natanggap na nga natin, ang kailangan daw po talaga nating gawin is i-work out. Number 1, work out your salvation. Kaya hindi ko pwede na, ligtas na po ako, brother Sam, brother boy. Anong gagawin mo? Wala lang, sitting pretty ka lang, wala kang gagawin. Kaya yung sinasabi natin, tayo pong mga may pananampalataya, exercise po natin salvation, gawin po natin yung kalooban ng Panginoon, ikalat po natin yung mabuting balita, Kaya at nga higit hindi sa lahat, totoo yung hindi nawawala yung kaligtasan. kumikilala at alam nating meron tayong relasyon na tama sa Diyos, mga kapatid, yung ating pagiging handa, no? Handa tayo lagi. At lagi tayong humingi ng proteksyon. Ng proteksyon. Ng gabay, at yung ating spiritual na buhay ay talagang nandoon na ginagawa natin ang gusto ng Panginoon. Yun nga yung work out your salvation. Gawin natin. Puro sakit na. Tapusin natin. Last. Okay. Kaya kung conclusion na po work out your salvation. So bilang bahagi daw ng ating bilang mananampalataya, dapat daw ibigay po daw natin yung ating part naman sa Panginoon. Anong gagawin natin? Serve God with all our hearts. Ayan. Work out your salvation. Number 2, serve the Lord or serve God with all our heart.
Maglingkod tayo sa Panginoon kasi yung binigay sa ating kaligtasan ng Diyos ay pambihira. Napakabuti ng Panginoon. Ang ibalik daw naman natin, maglingkod tayo sa Kanya ng tapat. No? Suklian natin yung kabutihan niya. Amen. Para matanggap talaga natin, pagdating ng takdang panahon na pag kinuha tayo ng Diyos dito, andun na talaga yung ating matatamasan na buhay na walang hanggan. Katulad nga daw po ni Pablo, alam niya yung kung paano siya naglingkod sa Diyos. Si Pablo po ay ginamit ng Panginoon sa talagang naging kagamit-gamit. Napakaraming pinagdaanan ni Paul, pero talagang nandoon yung kanyang paglilingkod ng tapat sa Panginoon. Hindi siya nawala ng loob, hindi siya nawala ng pag-asa. Yes, kahit hinamak siya, sinampal siya, tinadyakan siya, tapos kinulong siya, nasira yung barkong sinasakyan niya, lahat naranasan ni Paul. Pero alam ni Paul na magkakaroon siya at magkakaroon talaga ng lubos na kaligtasan pagdating niya roon. At hindi lang yung eternal life, may sinasabi pa sa Bible, yung mga koro-korona. Meron. Gantimpala. Alright? So, bilang nga po mga believers, na ginagawa nga po natin yung 3 R na yon dahil nagkakasala pa rin tayo. Ano po yung 3 R? Kuya Dani? Repentance, restoration, redemption. So, yun lang po yung may babagi ko. Salamat po sa Diyos. Sinamahan po tayo ng Holy Spirit, and to God be the glory. Amen. Amen. So, dag na insight. Naantok na si Kuya Rudy. Sa akin naman, yung Sige po. tayo ay nakakilala sa Panginoon, patuloy lang tayo sa Panginoon, huwag na tayong umatras, baga sa tuloy-tuloy tayo Amen. para matamo natin ang kaligtasan natin. Amen. Kaya nasabi nga doon kung anong ang matyaga ang wakas at siya maliligtas Oo. Diba, sabi sa Bible, Maging tapat maging tapat. sa Diyos hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yes. To God be the glory. Palawak natin sila sa buhay ni Kuya Rudy. Yung isa dito, maging matatagal tayo sa pananampalataya. Amen. Dahil tayo nga ay mga nakakilala na sa Diyos dahil at saka yung dumating man tayo sa mga pagsubok. Hindi mawawala talaga yun. Basta natin siguro doon tayo sa ating Panginoon, hindi tayo niya iiwan. Oo. Hindi niya tayo babayaan. Basta magtiwala lang tayo. Amen. Huwag tayo mangamba. Sabagay na nandun na rin yung minsan nag-iisip tayo na. Oo. Yung nangangamba ka. Po, ano po may dadigdag niya? Mapalad tayong lahat at Amen. binigyan tayo ng panibagong buhay ng Panginoon Yes. at sa kanyang pagpapakahirap pagtubos sa atin, pagbubo ng kanyang dugo na Yun. isa kawawala ng ating kasalanan. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon at dumating tayo sa ganitong nakilala na natin siya. At patuloy natin ginaganap yun ng makibot na makilala natin hanggang sa ngayon patuloy pa natin ginagawa. At Amen. huwag tayo magpatalo sa mga bagay na hindi Amen. kahit na alam natin talo tayo, na nayayamot na tayo o na tayo, huwag nating paglabanan natin lahat yun dahil sa Panginoon Diyos lang tayo tumingin. Huwag tayo magpatalo lang. Oo. Kasi Look unto Bibitiw. Jesus. Unto Jesus. Author and finisher of our faith. Oo. mga ano dito halos patay na sila pero patuloy pa rin nilang Patuloy ginagawa pa rin. ng tungkulin nila Yes. Kasi andun ang sa Panginoon, sabi niyo nga, may reward yung naglilingkod sa Panginoon. Oo. Patuloy yan. Patuloy. pa rin yan, dahil Nagpapatuloy sila para kahit sa Panginoon, nandito na tayo sa ganitong gawain. Kahit na busy tayo sa lahat, pero kailangan gampanan din natin yung Amen. mga dapat na gawin natin. Yun lang mga dati. Amen. Glory to God. Praise God sa buhay mo. Kuya Jerry. O yun, Kuya Rudy, narinig mo. Biyaya sa atin. ng Yes. Diyos. We are redeemed. Amen. We are restored by Restored. God. Yes. And humility sasama din natin ng humility and repentance are essentials in entering God's kingdom. Yun. Ganun talaga Amen, para amen. tayo makapasok sa karyan. Sa kariyan. Amen. Kailangan total repentance, humility, dahil na-restore na tayo ng Diyos, Amen. na na-redeem na tayo Redeem ni tayo. Lord.
Kaya ano pa ba nga hanapin natin Yes. kay Lord? Wala na. Yung, ang Sana. mga bagay na iyon ay panahon na. Huling panahon na kompleto yun. na. Amen. Kaya nga kahit na anong dumarating sa ating buhay, Mhm. lagi nating iisipin yung kingdom ng Panginoon. Amen. Ah, Yes. yun lamang ang magiging reward natin, walang sukuan. Amen. Kaya nga ang Walang sino man sukuan. magtiis hanggang wakas sa isang Sa mali. maliligtas. To God Amen. be the glory. God be the glory. Praise God. Kawawa, yung walang Hallelujah. alam eh, walang kawawa. Nakakamatayan na. Po sa pagkain na ito na inihanda po sa amin, Lord, ni Ate Renzi, ni Kuya Jerry, ang pamilya niya. Salamat, Lord, sa mga pagkakataon na kami po ay nakakapunta rito sa tahanan po ng Shashat Family para maggawain po. At ang lahat ng ito is only for your glory. Maging kalakasan po namin sa aming katawang pisikal ang mga pagkain na ito at ikaw po ang magbalik ng pagpapala sa sisidlan ng pamilya ng Shashat Family. Salamat po to you alone, the glory, the praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Great. Praise God. Yes, Lord Jesus. Honor, oh God. Amen. Lord, salamat po, Panginoon, sa nakaraan namin. Siya nga po, Lord. Nakapag-aralin ng yung banal na Amen. salita. Lord, ligay mo po sa puso namin to, Yes, Lord. Panginoon, na Amen. ito'y magamit namin sa pang-araw-araw namin buhay. Amen. Amen. Lord, patawarin mo kami sa Yes, mga Lord. salitang binibitiwan Yes, namin Lord. sa aming Forgive us, O buhay. Lord. Andun pa rin Mga bagay naman na sa po ang aming konsensya Siya nga po, at Panginoon. pagmamahal sa aming mga kapatid, Panginoon. Amen. Turuan kami, banal na espiritu, sa lahat ng iisipin, sa salitain at gagawin namin sa buhay mundo namin ito, sa pang-araw-araw namin Siya nga po. buhay na inaamin namin, hiwalay kami sa iyo, wala Yes, Lord. kaming magagawa. We can do At nothing. Lord, maraming salamat, Lord, sa Yes, Lord. itinuturo mo sa amin, Siya nga po. humility and repentance, Yes, Lord. Panginoon. Salamat, Panginoon, Salamat sa po, redemption mo and restoration sa Restoration. lahat sa amin, O God. Amen. We give you praise, we give you glory, we give you honor in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. 3, 2, 1. And to God be the glory. Thank you, Ate Renzi. Salamat po. Salamat po, Kuya Jerry. Okay. Thank you. God bless. Kuya Danny, God bless. Bye-bye. Salamat po sa Diyos and to God be the glory. Yo.